Currently, nasa Emmanuel series tayo dahil sa buwan na ito, ating pinagdidiwang ang pagkapanganak ni Jesus, no? Though hindi siya exactly talaga December 25 pinanganak, pero naging tradisyon na natin na idiwang ito ng 25. So, ano ibig sabihin ng Emmanuel? Emmanuel means God is with us. So, kung na-discuss ni Kuya Raymond. And the heart of God revealed in Christmas for all humanity. So, nasa second week na tayo. Sige. And we will push na, no? Sige, next tayo. Ayan. So, anong pinakagusto mong ginagawa araw-araw? Isipin mo yung pinakagusto mong ginagawa araw-araw. And I want you to reflect kung yung ginagawa mo ba na yun, araw-araw, is something na makakapag-grow ka, or magiging masaya ka, or something na ginagawa mo para pahirapan yung sarili mo. No? Minsan may ganun. Pahirapan yung sarili. Then, ngayon, ang tanong dito is, sige, next. Then what if may dumating na delivery and nalaman mong regalo pala ito sa'yo? Di ba? May biglang dumating na Shopee. Lazada. Lazada. Nag-endorse pa. Ano? Pwedeng tawagin Christian Gallardo. Delivery po. Ayan. Di ba, kahit ikaw nasa CR ka, no, tapos walang ibang kukuha, kukunin mo yon. Or kahit yung ginagawa mo sa araw-araw, yung paborito mong ginagawa, ititigil mo para makuha yung delivery na yon. Or yung regalo na yon na alam mo para sa'yo. And, ang tanong lang doon is, sige next, magmamadali ka bang kunin ito? Yun yung ating pag-uusapan. Kasi yung pagdating ni Jesus dito is something na dapat tayo ay lahat ay excited. Pero kuya, ba't hindi ako excited? Parang, wala kasing yung Christmas party, hindi ako nabunot sa raffle eh. Hindi ako excited eh. Pero ganun no? Pero ano ba talaga dapat ang ating pinagdidiwang ngayong Pasko? Ano ba dapat yung pinagtutuunan natin tuwing darating ang Kapaskuhan? And, how should we respond to Jesus coming? Yan. Nakadama yung aking taga-next. Ito yung title natin for this Saturday. And pag-uusapan natin is yung sa Luke 2, 8 to 10. So, before we start, let's read it muna. So, pwede tayong tumayo. Tayo muna tayo. Then, read natin yung buong verses. Luke 2, 8 to 20. Sige, next. Let's read it. 1, 2, 3, go. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. and The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. Next. Medyo lakasan. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel A multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Next. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had been told them. Let us pray. So, Heavenly Father, Panginoon, thank you, Lord, for these wonderful verses, Panginoon.
kung saan, Panginoon, ibinalita mo, Panginoon, sa sanlibutan na pagbigay ng iyong anak, Panginoon, na si Jesus, upang mabuhay, Panginoon, sa mundong ito, gawin yung hindi namin kayang gawin, mamatay in our stead, Panginoon, at muling mabuhay para, Panginoon, para lahat na maniwala sa Kanya ay maligtas, Panginoon. Thank you, Lord, for all of these things, Panginoon, and remind us, Panginoon, with your love, and continue to guide us with your Spirit, and remind us, Panginoon, that we are loved, Panginoon, and accepted, Panginoon, in spite of all things, Panginoon, that we have done, Panginoon. And thank you, Lord, Panginoon. We're asking for forgiveness, and you have already forgiven us, Panginoon. Kaya sa inyo po namin tinataas. Sabihin na to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya pwede na tayong umupo. Ayan. Sige, start na tayo. Pagdating umpisa natin sa Luke 8 to 9 and 10. At to 9 lang pala. Sabi dito, in the same region, there were shepherds. So, ito yung ating pag-uusapan. Shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. Gabi. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. So, yung shepherds dito, mapapaisip ka, bakit, Lord, nagpakita yung mga angels sa shepherds? Ba't hindi sa mayor, hindi sa nasa kinaukulan, no? Para maibalita sa lahat, no? Or bakit hindi na lang sa bawat isa? Bakit sa shepherds? So, ano ba meron sa shepherd? Yung mga shepherd, sila yung nag-aalaga ng mga livestock. So, hindi lang basta tupa yan, pero madalas tupa sa panahon na yan. And, sila lang yung taga-alaga, taga-bantay lang, parang gwardiya lang. Ang malala pa dito, mas matindi pa to sa gwardiya. Kasi yung gwardiya may nakakasalumuhang tao. Pero sila, puro hayop lang yung nakakasalamuhan. Nakita na ba kayo ng tao na kumakausap ng hayop? Diba? Lahat naman tayo, di ba? Diba parang ang weird, pero masayang gawin. Tapos parang kinakausap mo yung aso, tapos ikaw yung nagre-reply sa sarili mo, di ba? Basta ganun. Ayaw ko nagayahin. Ayun. So, parang nakakausap lang nila dito is hayop. Or nakakasalamuha at walang masyado. So, ang ating pag-usapan, sa unang point natin is yung the shepherds and the angels. So, ano ba yung shepherds? And, syempre, alamin din natin kung ano yung angels. Kasi marliw na sa isipan nyo kung ano yung itsura ng angel, no? Sige. So, ano muna yung shepherd? Ang shepherd is economically important job. Parang pinaka-importante sa buong Israel that time. Bakit? Kasi, dahil sila ang taga-alaga ng tupa, kung saan nagmumula ang pagkain, syempre, sila yung nag-aalaga, then yung kakain nun is yung pinagbebenta nila. And then also, kung saan nanggagaling yung wool or clothes ng mga taga-Israel. So, syempre, hindi lang naman biglang sumusulpot ang damit dyan, no? Meron ba dyan bench or anything, no? Pero may pinanggalingan yan, kundi nanggaling sa balat ng tupa. So, alam natin na medyo mahalaga nga yung role nila. At especially, yung mga tupa na yon ginagamit din as a temple sacrifice. E para magamit sila as temple sacrifice, dapat perfect yung tupa. Walang blemish, walang nunal, walang peklat dapat. Walang itim, puting-puti, di ba? Walang sugat. Talagang flawless. So, bilang trabaho ng isang shepherd, mahalaga na mahalagaan nila yon ng talagang maingat. Or, pinagpupukusan talaga nila na alagaan nila yon ng mabuti. Kasi mahalaga yon for sa bansang Israel. Kasi, syempre, para mapatawad ang kasalanan that time, kailangan may ialay na sacrifice. No? At that time. And ang tupa is medyo mahal yan. Lalo na kapag yung pinakabata yung bibilhin. No? So, next, ano pa yung status ng shepherds? Yung shepherds, yung humble yung occupation nila. Hindi yung parang yung mataas, parang mayaman. Hindi. Parang sila. Isa sa pinakamababang trabaho ng isang tao. Low class lang. Though, importante siya economically. Pero, dahil puro ang hayop ang nakasalamuhan nila, wala sila masyadong friends. No? Tagabantay sila ng flock ng mahabang oras. Nakakita nyo dun sa kanina natin binasa,
Gabi nangyari yung pagpapakita ng angel. And inaalagaan talaga nila yung mga yan ng 24 hours. Kasi even though may bakod na yan, tumatalon pa yan, di ba? Yung mga, tas pupunta sa bangin. Di mo alam kung anong trip niyan. Kasi may napanood din ako, may niligtas na tupa sa may kanal. Tapos pagkaligtas, tumalon ulit. Makulit yan. Kaya kailangan bantayan, no? Ng maigi. And then pangatlo, ang mga shepherds is low esteem. Ang social status nila ay mababa. Dahil walang makausap, mga introvert, di marunong makisama, dahil nga puro hayop ang kasama nila. Kumbaga, ito yung mga tao na walang alam sa social media, for example. Mga taong ayaw lumabas ng bahay. Ayaw makisalamuha sa tao. Kapag kinausap mo, parang laging maldita or laging masungit, di ba? And hindi mo dapat iniistorbo sila. So, mapapansin mo na may mga tao tayo nakakasalamuhan ganito. Then next, low education. Dahil sa trabaho na ito, madalas na pupunta ang mga taong walang kakayanan. Na ang kaya na lang gawin. Kahit wala kang kwenta, mag-alaga ka na lang ng mga tupa. Ay, mga ganun, alam natin sa mga palabas yan. No? So, walang kakayanan at mahina sa pag-aaral. So, mapapansin nyo, yung mga shepherds, hindi sila ganong katalinuhan. Hindi sila masyadong nire-respect or binibigyan ng honor dahil yung status nila is mababa lang talaga. Then lastly, kaya madalas silang mapag-isa at mahirap kausap. Walang pangarap sa buhay. Next, Christian, kung nandiyan ka pa. Mahirap kausap, walang pangarap sa buhay, tahimik at walang masyadong friends. So, mahirap yung maging shepherd, no? Na parang lagi ka na, ayaw natin maging lonely, no? Kasi, ayaw natin. Pero, ayun nga, sige next, siguro, laging huli sila sa balita, ang mga shepherds, dahil sa kanilang trabaho. Di ba kapag may nangyayari sa isang lugar, wala silang agad balita agad na makukuha. Kasi, wala silang taong makakausap agad. Kasi nandun lang sila sa field. Malayo sa kabihasnan, kumbaga. No? Kaya madalas, itong mga sila yung mga nakakapag-pray madalas sa Panginoon. That's why maraming kwento sa Bible na si Lord is a shepherd ng mga tao. So, siguro nga, lagi silang huli sa balita, yung mga shepherds, dahil sa kanilang trabaho. Next. Pero kahit ganon, kahit ramdam nila na mag-isa sila, walang kwenta, or madumi, walang pag-asa, hindi na sila asenso or anything. Sila ang unang nakabalita na magandang balita. No? Una sila sa paningin ni Lord. So always be reminded na even though nasa pinakamababa tayong lugar, nakikita tayo ni Lord. Siya yung si Lord yung unang nakakita sa pangangailangan natin. Even though hindi nakikita ng mga tao na sa paligid natin. No? Even though mag-isa lang tayo, always be reminded na kahit mag-isa ka, actually, hindi ka mag-isa. Kasi kasama mo si Lord. Diba? No? Parang medyo mainit. Pero sige, para hindi kayo lamigin. Ngayon, pag-usapan natin ngayon, alam na natin yung sitwasyon ng shepherds. Kung gaano sila kababa sa isang lugar. Then, pag-usapan naman natin ngayon yung angels. So, para lang sa kaalaman nyo, yung angels, nanggaling siya sa Greek word na angelos, which means messenger. So, kapag may sinabing angel sa Bible, messenger sila. Kapag messenger, nagbibigay ng message. Ang sabihin niya sa'yo, kamusta ka na? Hi, good morning. Bago good morning back na. Pero, yun yung madalas nilang trabaho. Messenger lang. So, sa madaling salita, ang angel is, sige next, alien from another dimension. So, naniniwala ako sa alien, yes, dahil merong angel. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng alien? Alien is hindi taga-earth. No? And angel, hindi taga-earth. Diba? And yung another dimension na yun is, meron tayong another dimension, which is heaven. Sige, next mo. What I mean is, beings from heaven. So, lagi niyong tatandaan na lahat ng napapanood natin na ibang dimension, alien,
May pinanggagalingan yan. And yan ay nanggagaling sa mga pinapadalag dito ni Lord na mga angels. Who is messenger? So, kung merong angel na nagsabi sa'yo na gawin mo to, gawin mo yan, baka hindi angel yan. Diba? Pa-angel's burger. Pero sige. Next, kung messenger sila, para silang delivery rider, mga Lazada, tatawag sa labas, or sa panahon natin ngayon, gadgets na kasi ginagamit natin, yun yung ginagamit natin, FB Messenger, email, and etc. So, sila yung ginagamit ni Lord, creation ni Lord. Lagi niyong tatandaan na laging creation ni Lord ang ginagamit niya for His glory. Kasi lahat ng nilikha niya is credit niya yun. Kumbaga, wala tayong kayang ipagmalaki actually. So, sa mga angels, hindi natin alam yung pinaka-role nila, pero madalas na nakikita natin silang nagbibigay ng message. No? And note, madalas wala silang pakpak. Lagi nyo tatandaan, natala sa Bible na ang angel or messenger is makikita mong walang pakpak. Pag nagbasa kayo sa Old Testament and so forth. And wala rin sinabi sa New Testament na may pakpak sila. So, para maniwalagan tayo, ba't may pakpak yung mga nakikita ko sa mga picture, anything else? So, tingnan natin yung other heavenly beings. So, para hindi kayo nawala. So, meron tayong tinatawag na archangel. No? Ang archangel is chief. Ibig sabihin, chief messenger. Kung baka may messenger, meron siyang boss. Diba? May pinakamahalagang task kaysa sa task ng isang messenger. Diba? Boss! Tatawagin mong boss yan. Kaya sila, ang na-assign sa importanteng will ni Lord. Na-mention ng archangel sa Book of Daniel, kapag nakita nyo, nabasa nyo. For example, si Michael, siya yung naatasang maging protector ng Israel. Hindi siya protector na nung gera. No? Lagi nyo tatandaan na yung heavenly beings is spiritual. Magkaiba sa physical. So, ang angel, hindi sila yung kumakalaban sa mga may bilang barel, no? Rambo pala, no? Pero, hindi sila ganon. Kumbaga, pinoprotektahan nila ang isang individual spiritually. And ano ba yung umaatake sa atin spiritually? Si Satan. So, yun yung madalas yan. Then also, na-mention din yung isang, balik ka muna, wala pa tayo dyan. Si Gabriel. Si Gabriel yung pinangalan ng angel na nag-announce ng pagkapanganak ni Jesus. Na Mary, kakaroon ka ng anak. Kahit virgin ka. What? Diba? Tapos, sige, next. Punta tayo sa guardian angel. So, guardian angel naman, hindi direct na nasabi sa Bible na merong naka-assign individually sa bawat Kristiyano. Merong may guardian angel ka. Wala mong sinabing ganon. Pero, indirectly, merong mga angels na napoprotekta or gumagawa ng miracle. Pag nagbasa kayo sa Book of Acts, para sa tao, pero hindi dahil lang sa sarili nilang kagustuhan. Parang, protektahan ko nga si Ira. Malungkot siya ngayon eh. Ano kaya ito protektahan? Hindi. Ginagawa nila yung mga bagay na yon, yung pag-protect, yung paggawa ng miracle, base pa din sa actions sa kagustuhan ni Lord or will ni Lord. Lagi niyong tatandaan na ang gawain ng mga angels is laging nakabase sa anong nais ni Lord na gawin para sa kanila. No? Hindi yung parang sila yung nag-design. Okay. So next. Meron tayong tinatawag na cherub or cherubim. Mga heavenly beings na talagang magbantay sa boundary or gate kung nasaan ang presence ni Lord. Kapag nabasa niyo yung Genesis 3, nung pinalaya sina Adam and Eve, cherubim yung nagbantay doon sa pintuan. So, ganun din sila yung design ng mercy seat sa Ark of the Covenant, kung nasan yung presence ni Lord. Sila yung design. Pati yung kortina ng temple, cherubim yung design, yung itsura. Then, yung nakita ni Ezekiel sa vision niya kay Lord, sa Ezekiel 10, yung pinapakita ngayon sa Facebook na may mata tapos maraming pakpak. Cherubim yun. Kasi ang cherubim, ang itsura nila ay being na pinagsama-sama ang itsura ng hayop, ng tao,
at meron silang pakpak. So kapag may nakita kayong pakpak, cherubim yon. And ang cherubim, sila yon nagbabantay doon sa trono ng Panginoon. Kaya pag nakita nyo yung cherubim, may nakita kayong cherubim na may pakpak, malapit na kayo sa presensya ng Panginoon. Yun yung nakita ni Ezekiel. Kasi nakita niya yung vision, na-vision niya si Lord, and nakita niya yung mga lumilipad na yun. Okay, next. Seraphim. So, seraphim, 2 beses lang sila lumabas sa Bible. And sila yung madalas na nagsasabi na Holy, Holy is the Lord Almighty or the Lord God. So, sila yung kumakanta talaga. Sa Isaiah 6 and Revelation 4. Diyan lang sila naitala. So, possibly anong role lang nila is kumanta. Holy, Holy is the Lord God Almighty. Okay? Then lastly, ang last being is the angel of the Lord. Pag mababasa nyo lang yung angel of the Lord na pangalan sa book of Genesis at Exodus. And regard as divine siya. Like sa Exodus 3 na nasa burning bush. Yung burning bush na yan, hindi yung si God yung lumitaw doon. Na mismong pangalan God yung naisulat. Kundi ang nagpakita doon is yung angel of the Lord. And we believe that He is Jesus Himself. Bakit? Kasi dahil siya lamang sa person ng Trinity ang nagkaroon ng physical interaction sa tao. Sa kwento ng history. No? Siya lang yung nagkatawang tao, hindi naman pinanganak na tao. Pero siya yung laging nagpapakita, naglalakad, nakipag-wrestling kay Jacob, nakipagkita ay Abraham, nakausap ni Abraham. So kapag nabasa niyo yun sa Genesis, nakikita niyo na itong Diyos na to, hindi siya against na tinatawag siyang Lord ng mga tao. So, we regard Him as Jesus Himself. And dahil siya yung angel of the Lord or messenger of the Lord, pagdating nun sa announcement kay Mary, hindi na siya yung nag-announce, syempre. Si Gabriel na. Kasi si Jesus na yung pinanganak mismo. No? So, ayun lang naman. So, kapag may mga tanong kayo about aliens, let us be, look sa Bible. Kasi anything na hindi galing sa Bible, huwag natin paniwalaan 100%. No? Pero hindi ko sinasabi na hindi sila totoo. No? Kung maniwala lang tayo 100% kung anong nakasulat sa Bible. Kasi si Lord ang nag-allow niya na makita natin or mabasa natin. So, next na tayo. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone. So, may kita nyo na pag nagpapakita yung angel, may kita nyo yung glory ng Panginoon. Hindi natin kung anong alam ni tsura nun. Pero, siguro maliwanag. Pero siguro, mararamdaman mo na talagang matatakot ka. Kasi you know to yourself na makasalanan ka at yung mga angel na yun, hindi. Bakit nakakaramdam ng takot madalas yung nakakita sa angel? Kasi ganun yung distinction natin. Separated tayo sa Panginoon. At takot tayo mamatay. Kaya sinasabi rin sa Bible na walang makakita sa itsura ng Panginoon or sa mukha niya. Dahil mamamatay tayo. Dahil sa ating mga kasalanan. Sige, next. Sa Luke 10:12, and the angel said to them, siguro ito yung mga angels na sino sa inyo, di ba? Pag sasayaw kayo, kailangan may practice, di ba? Kasi para pag nag-present kayo, okay, maganda. Tingin ko yung mga angels nagpa-practice din yan. Alam mo, yung mga, siguro kung isipin na, imagine natin yung mga angels. Pwede nilang sabihin na, alam mo, itong mga tao na to matatakot to sa atin. Kaya lagi natin practicein yung fear not. Paano natin sasabihin yung fear not? Fear not! Or sabay-sabay ba tayo? O ako lang muna. Siguro ganun yung nasa isip nila, no? Fear not. Tapos, parang parang merong presentation. Siyempre, pagandahan ng presentation yan. Siyempre, kung ang ipepresent nila is gospel, dapat maganda yung presentation mo. Meron kang design, etc. So, may kita natin yan. So, sabi niya, may isang angel. An angel pa lang yan eh. Isang angel pa lang yan. May biglang dumating. Sinabi sa mga shepherds, huwag kayong mawala ng pag-asa or something or baka tingin nyo, wala na kayong kwenta. Pero itong mensahe na to sa inyo, sa unang sasabihin.
Behold, fear not, for behold, I bring you the good news of great joy. Ngayon ang tanong, magbibigay ba sa atin to ng great joy talaga? No? That will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. So, ngayon, tingnan natin yung magandang balita na to. And ano yung magandang balita na yon? Dumating ang ating Savior, Christ the Lord. So, isa-isayin natin niya. Ibig sabihin ng Savior, ano yung Christ, ano yung the Lord. Pampaganda lang ba yan ng pangalan? Pwede naman the Lord na lang or Jesus na lang. Ba't ko pa sabihin Savior, Christ, or the Lord? Siyempre may ibig sabihin yan. No? So, ang una muna natin tanong, para ma-appreciate natin yung pangalan ng Panginoon or yung tawag sa Kanya. Ang tanong is, need ba natin ng Savior? Kasi minsan, pwede kayong pupunta dito sa church, pero hindi nyo ramdam na kailangan mo si Lord. Ramdam mo lang na, ay ba kasi may masabi yung ibang tao sa akin pag lagi yung late. Pwede mong sabihin na, pupunta ako ng youth life para maipakita ko sa mga taon to na masipag ako. Lagi ako on time. Di katulad nila. Ngayon, mapapansin nyo, kung i-reflect nyo sa sarili nyo, nakita mo ba yung pangangailangan mo sa Savior? Ba't ka nandito? Do you need Jesus? So, ano yung muna yung Savior? Sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. Bago natin ma-appreciate yung pagiging Savior ni Jesus, dapat malaman muna natin na lahat tayo ay makasalanan at dapat maparusahan habang buhay. Habang buhay tayo dapat magdusa. Sabi sa Ecclesiastes 7:20, indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. So, hindi na yung Romans 3:23 nilagay ko dito. Pero kung saan nag-quote si Paul, di ba? Sa Ecclesiastes. Sinabi ni Solomon, walang kahit sino ang gumawa ng tama. Walang righteous. Lahat palyado. Kaya kung magkamali ka sa exam mo or ma-fail ka, natural yon. Pero ang tanong, nag-effort ka ba na mabawasan yung pagiging failed mo? Kasi minsan, niyayakap na natin yung pagiging palyado. Hindi na talaga kaya yan. Pero actually, hindi mo naman talaga sinusubukan. Diba? Another one, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Dapat mamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. The moment na gumawa tayo ng kasalanan, nung baby ka pa lang, nung bata ka pa lang, nagsinungaling ka sa magulang mo, inagaw mo yung lollipop ng kaibigan mo, dapat kinidlatan ka. Pero hindi. Dahil sa kawaan ng ating Panginoon at sa pagmamahal niya, sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world. Kaya meron tayong Pasko because for God so loved the world that He gave His one and only Son. No? He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Maniwala ka lang, magkakaroon ka ng habang buhay sa Panginoon. Gusto natin yon. Dahil dito pa lang sa mundo na to, masaya na tayo. Masaya tayo na pumupunta sa lahat ng bagay na nakikita natin sa paligid natin. Gusto mong gumala, marami kang gustong puntahan. Marami kang gustong kainin. Marami kang gustong kasama. Gusto mo laging tumawa. Yun yung mga bagay na prinubay ni Lord para sa atin. And how many times more yung mararanasan natin kapag nakasama na natin siya. And lahat tayo is perfect na. In our perfect body, which is pinangako ng Panginoon para sa atin. So, yun yung kaligtasan na nais ng Panginoon para sa atin. So, Savior, ang pangalan ni Jesus actually, Jesus means God is our salvation. So, kapag may nakita kayong kaklase na pangalan ay Jesus, sabihin mo, ano mo ba ibig sabihin ng pangalan mo? Pangalan mo ay, ibig sabihin ay, ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas.
Tapos di pala Christian, no? Yun lang. Jesus pa naman yung pangalan mo. Jesus pa na. Okay. Sabi sa Matthew 1:21, ito yung sinabi nung angel kay Mary. She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Hindi dahil sa kaaway mo or sa mga demonyo, etc. Nais ng Panginoon na maligtas tayo sa galit niya. Galit siya sa kasalanan natin. Hindi kanya ililigtas sa demonyo. Ililigtas ka niya dahil sa sarili mong kagagawan. Sarili mong kasalanan. Dahil ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay yung galit at puot ng Diyos sa kasalanan doon sa impyerno. And ayaw niyang maranasan yun sa iyo dahil mahal niya tayo. No? And then sabi sa John 14:16, sabi niya, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya si Jesus lang yung may karapatan ng title na Savior. Hindi si Superman, hindi si Batman, hindi si Iron Man. Though nasa movie, nakapagligtas sila, no? Pero dito, hindi naman eh. In reality, hindi. Though, meron tayong pambansang bayani, si Jose Rizal. Pero up this moment, maliligtas niya ba tayo sa ating kasalanan? Only Jesus have this title natin kayang paniwalaan, no? Then, sabi sa Acts 4:12, sabi ni Peter, hindi ko alam kung si Peter, pero sa Acts, and there is salvation in no one else. Walang kahit sino man. Kahit yung pastor nyo, kahit yung head pastor dito, kahit yung church, hindi kayo maliligtas nun. Kahit miski magulang nyo. Salvation is in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ang pangalan lang na kung saan tayo maliligtas ay pinangalan sa batang nandun sa sabsaban. And His name is Jesus Christ. No? Always remember that. Sabi mo, Lord, anong gagawin ko? Nabasag ko yung baso, baka pagalitan ko nanay ko. Sabihin mo ngayon, sige, sasabihin ko yung totoo. Kailangan ko harapin yung consequence na aking mga nagawang kasalanan. Kasi in the first place, kahit parusahan ako ng nanay ko, mas takot ako sa parusa na ibibigay ng Diyos dahil sa kasalanan ko. Takot ako, kaya maniniwala ako kay Jesus na siya nagbigay ng kanyang buhay para ako maligtas. Alam mo, di ka na matatago sa mga kasalanan mo. Di mo na itatago yung kasalanan mo. Once you know na ang pinaka-importante sa lahat, kahit magalit man yung tao, wag lang ang Diyos. Dahil yun yung nakakatakot sa lahat. No? Thank you, Lord. So next, pag-usapan naman natin ibig sabihin ng Christ. It means the anointed one. The anointed one is something na itinalaga. Kumbaga kami, nung naging pastor kami, binuhusan kami ng oil. Kung di namin alam yon, sabihin namin kay Tatay Rodel, ba't mo binubusan ng oil? Ang tagal mawala. Meron naman akong natural oil. Ano pa nilagyan? Pero may ibig sabihin nun, na kami ay tinalaga sa isang role. Na ang role namin is maging pastor. Ngayon nandito kayo sa church. Ano yung role na itinalaga ngayon sa inyo? Though walang oil, pero alam naman natin sa sarili natin na may itinalaga sa bawat isa sa inyo sa loob ng church na to. And ganun din kay Jesus. Itinalaga siyang Jesus Christ. Hindi niya apelido yun. Kasi kung apelido niya yun, magiging apelido ni Edren, guitarist, di ba? Edren, guitarist. Di naman, di ba? Pero, sige, bawalay no? Sige, wag na natin. Ikakat ko na lang siguro pag-isipan ko. Pero Jesus Christ means the anointed one. Kung kayo, hindi nyo nagagawa yung role nyo, sure bula si Jesus nagawa niya yung role niya. Ano ba yung anointed one? May role yan. Sabi dito, ang anointing ay ginawa sa Israel para talaga isang tao sa specific na task. Like sa pagiging priest. Lahat ng naging priest sa Israel, mga in-anoint yun. Pati yung king, pati yung prophet. Ngayon, si Jesus, ang anointed Savior and king and prophet na siya lamang makakagawa ng role na to. Punta tayo sa Old Testament.
Sabi ng Israel, Lord, iligtas mo kami sa mga Egyptians. Nagbigay si Lord ng prophet. And ang prophet na yan ay si Moses. Pero hindi sila nadala ni Moses sa promised land. Nagbigay si Lord ng another, si Joshua. Nagbigay si Lord ng mga judges. Lord, bigyan mo kami ng hari. Kasi nainggit kami doon sa mga ibang may hari. Napansin niyo yung problema ng tao, hindi nila nakikita na yung Diyos yung hari nila at naghanap sila. Kaya na-anoint si Saul, King Saul, and then si King David as a king. Pero itong mga king na to, palyado rin. Nag-fail sila sa pagiging hari. Even though may marami silang successful na nagawa, no? Nag-fail sila na maging hari. Nag-fail din lahat ng prophets kasi lahat ng prophets pinagpapatay. Pero si Jesus, nagawa niya yung role niya. Nagawa niya yung role niya as a savior, nagawa niya yung role niya as a king, and nagawa niya yung role niya as a prophet, messenger of God, na pinabalita niya sa atin kung sino si Father sa ating lahat. Kapag binasa niyo yung kwento ni Jesus, yung Matthew, Luke, Mark, and John, mapapansin niyo lagi niyang ikinakwento tatay niya. No? So, naging messenger siya. We can say he is an angel from above. Kasi messenger siya, nagbibigay ng kaligtasan sa ating lahat. Sabi sa Romans 5:8-9, but God demonstrates His own love for us in this. Ang message ng Panginoon ay pagmamahal. While we were still sinners, Christ, the Anointed One, yung tinalaga ng Panginoon na maging Christ, died for us. Dahil nagawa niya yung role niya. Even though hindi natin nagagawa yung role natin, miski ako as pastor, hindi ko nagagawa yung role ko. And praise God, dahil si Jesus nagawa niya yung role niya para sa ating lahat. He became Christ. He died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Through Jesus Christ, lang tayo maliligtas sa galit ng Diyos. Always be reminded of that. No? Ngayon, next, doon na tayo sa pangatlo. The Lord. Ano rin sabihin ng the Lord? Our God na siyang naglikha at saan nagmula ang lahat. Alam naman natin yan. Basta merong Diyos na nag-create ng lahat. Hindi pwedeng may bigla na lang sumulpot dyan. Walang sumusulpot na bola sa gitna ng kagubatan. No? Wala rin masusulpot na Milky Way or anong galaxy man yan or solar system na dahil may sumabog lang. Kahit may sumabog dyan sa daan, walang lalabas na kahit ano doon. Kasi sabi nga, hindi nanggagaling ang buhay sa walang buhay. Kundi ang buhay ay nanggagaling sa merong buhay. And that is our Lord. Sabi sa Colossians 1:15-16, si Jesus is our Lord dahil He is the image of the invisible God. Kung hindi mo nakikita si Lord, si Jesus yung naging model. Siya yung naging perfect model ng Panginoon para sa ating lahat. The firstborn of all creation, and for by Him all things were created. Dahil kay Jesus, na-create ang lahat, sabi ni Paul. In heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Na-create ang lahat, hindi lang para sa sarili natin, mga tao. Actually, ang Bible, hindi tao ang bida. Ang bida ay ang Panginoon. Tayo lang yung mga tao na nangangailangan ng tulong sa bida. And that is Jesus Christ Himself. And another one, ang ibig sabihin ng the Lord is, can also mean master. Master niyo yung mga teacher niyo. Yung pinagkokopyahan mo, tinatawag mong master. Master pa kopya. Huh? Tapos kapag inutusan ka ng master mo na, kuha mo akong tubig. Kukuha mo ng tubig yon. Siyempre, papakopyahin ka nun no? Master, sige, tubig. Pero sa Panginoon,
Siya ang master natin na dapat nating sundan at sundin. No? Bakit? Dahil ang Panginoon natin ay good. He is good. In all my life, you have been faithful. In all my life, you have been so good. In every breath. Hindi ko natutuloy. Goodness of God. Pero ayun, na mabuti ang Panginoon. Kaya kahit ano man iutos niya sa'yo, para yon sa ikakabuti mo. And para rin sa ikakaglorify niya. Para mas maging kilala si Lord sa taong nasa paligid mo. Alam mo, Maverick, ba't ang bait mo? Kasi si Lord, in all my life, He's been faithful. Diba? In all my life, di ko natutuloy. Diba? Wala siyang masamang intention sa'yo, actually. Kaya dapat lang siyang sundan at sundin. Sabi sa Luke 6:46-47, "Why do you call me Lord, Lord?" Kung tinatawag mo si Jesus na Lord, Lord, nagpe-pray ka, Lord, Lord, and not do what I tell you. Everyone who comes to me and hears my words and does them. Diba? Lahat na lumalapit sa Panginoon, lahat ng sinabi niya, sinusunod natin dapat. Kaya kung sa tingin mo, okay lang magkasala, nagkakamali ka. Okay lang to, di man nila nakikita. Okay lang naman to, wala naman tayo sa church. Maging thoughtful tayo sa ating mga gagawin. Do you fear God? Natatakot ka ba sa Diyos? Pero bakit mo ginagawa? Ayaw mo ba yung kabutihan niya sa'yo? Bakit hindi mo sinusunod? Lord, tulungan mo kaming sumunod. Dahil makasalanan kaming tao. Okay? And He is Lord. No? Next. So, talon na tayo sa ating sunod. Sabi sa yan na, sinabi niya, "A Savior who is Christ the Lord. And this will be a sign for you." Sino dito naghahanap ng sign? Lord, siya na ba? Ang ating Messiah, ang ating tagapagligtas. Diba? Si Jesus pala hinahanap mo sa iba. Naku naman. Diba? Lord, siya na ba? Sige, next. If naghahanap ka ng sign kung anong plano ni Lord sa'yo, di lang sa jowa or plano ni Lord sa'yo, ang pinakamahalagang sign ay nang binigay ni Lord si Jesus para sa ating lahat. At dapat tayong maniwala sa Kanya. Kung nanghihingi ka ng sign kay Lord, si Jesus ang sign. Siya yung visible sign. Diba sabi nga, He is the visible of the invisible God. Nakakalito ba yun? Basta yun. Siya yung, kapag gagawa ka ng kasalanan, siya yung stop sign mo. Kapag gagawa ka ng kabutihan, si Lord ang go sign mo. Kapag isi-share mo yung gospel, si Jesus ang go sign mo. Siya lang ang nagbibigay sa'yo ng masarap na sign. Hindi yung sign na, Lord, kapag kumindat yung traffic light, talagang kikindat yon kasi lilipat ng sign yun eh. Diba? Si Lord lang, si Jesus lang ang faithful sa atin. No? And anong ibig kong sabihin doon na si Jesus yung sign natin? Sabi dito, sige next, sabi ko dito, dahil dito, yung motivation natin na gawin ang mga kailangan natin gawin. Yung gawain mo sa bahay, yung gawain mo sa church, gawain mo sa school, mga ginagawa mo ng mga tropa mo, ginagawa mo sa kahit saan man. Iyan, si Jesus ang magiging motivation natin. Para may pakita sa iba ang pinakita sa atin ni Lord through Jesus Christ. Ano yung pinakita ni Lord? For God so loved the world. Dati ang motivation natin, bakit tayo gusto natin mag-aral? Lord, para magkaroon ako ng magandang trabaho. Lord, para matuwa yung nanay, tatay ko sa akin. Lord, mag-aaral ako ng mabuti para walang masabi yung mga kaklase ko na bobo daw ako. Hindi naman talaga. Yun yung motivation natin, bakit tayo nag-aaral. Pero this time, as a follower of Jesus Christ, ngayong Lord mo na siya, your Lord and Savior, ang motivation na natin, hindi na yung magulang, hindi na yung grades mo, hindi na yung kung ano yung sasabihin ng tao, kundi yung sasabihin ng Panginoon sa'yo na mahal ka niya. At kailanman, hindi ka niya pababayaan.
Pabayaan ka man ng magulang mo one moment, si Lord hindi ka pababayaan na mapunta sa impyerno at magdusa. Gusto niya maranasan mo yung masasarap. Hindi sa mundong ito, kundi sa piling niya. No? And always be reminded na dapat si Jesus at ang gospel ang ating motivation in every day of our lives. Bakit mo gustong maging maaga? Kasi in the perfect time, dumating si Jesus. Kaya gusto ko perfect time din ako darating. Magiging motivation mo siya sa kahit anong bagay. Bakit mo gusto mag-serve sa Panginoon? Hindi para magpakita sa mga tao ng meron kang talent, kundi ma-express mo yung pasasalamat mo at pag-ibig mo sa Panginoon. Lord, thank you. Bakit mo kakaibiganin yung hindi mo ka-close? Lord, gusto ko siyang ma-sharean ng pag-ibig mo. Gusto ko ma-share si Jesus sa mga taong yun. Sa sama ng ugali. Alam ko, ikaw lang, Lord, ang makakapagbago sa kanila. Diba? For example, may isang instance pa na yung boss ko, talagang manggigigil ka eh. Diba? Manggigigil ka. Pero dahil Christian ka, ba't ka maiinis dun sa tao? Mapapa-question ka ngayon. Lord, dapat ba ako magalit dito? Or, dapat ko siyang sabihan na na mali yung ginawa niya, and then dapat ito ang ginawa niya. And I will show him love. Alam mo, magagawa lang natin yon dahil kay Jesus. No? Okay lang ba dyan? Sige lang. Sige. Asan na ako? Ayun. Alam, na-search ko lang pala, no? Alam nyo ba, malaki rin yung naging impact ng Christianity sa mundo? Nagkaroon ng hospital, nagkaroon ng mga educational na buildings, nagkaroon ng orphanage dahil sa Christianity. Nagkaroon ng mga scientists ng idea na mga nasa paligid natin, yung nature natin, meron ding law. May law of nature. Kung merong law sa Bible, for sure merong law sa nature. At kung si Lord ang nag-create ng mundo, panigurado makikilala natin si Lord kapag pinag-aralan natin yung nature. Yun ang naging spark kung bakit maraming bagay ngayon ang na-discover. At bakit maraming bagay ngayon na wala na ngayon. Dati, sa time ni Jesus, may mga slaves pa. Slaves na kapag meron kang utang, magiging master mo ako. Susundin mo lahat ng sasabihin ko dahil may utang ka sa akin. Nawala na yon dahil sa Christianity. Doon nagsimula lahat ng mga bagay nagbago. Wala na nabuo. At nabuhay si Jesus, no? So, sige. And marami naman, yan. Marami kayong makukuha information about it kapag sinearch nyo. Pero, ayun yung mahalaga. Na si Jesus is yung Diyos na makakapagligtas lamang sa atin. And ang tanong is, what will be your response? Again, next. Last point. What will be your response? Siyempre, titingnan natin kung ano yung response nung angel. Sige, ano yung naging response ng angel? Next. Nag-pray sila kay God dahil ito lang ang kaya nating maibalik o maging tugon sa Diyos na gumawa ng lahat para sa atin. No? Yung expression ng angels dito, sige, basahin natin yung next verse. Sabi dito, di ba nagsabi yung isa, ipapanganak si Jesus, our Savior, Christ our Lord. Tapos biglang may dumating. Maraming angels, pasok na kayo, di ba? Nag-practice tayo. Pagkasabi ko nito, papasok na kayo. Pagkapasok nila, sabi na, glory to God in the highest. Sabay-sabay pa yan kasi maraming angel yung lumabas niyan. And on the earth, peace among those with whom He is pleased. Kumanta sila. And imagine, bakit nila ginawa yon? Bakit tayo nagpe-perform? For example, sa school. Kasi may nagsabi sa atin. And then, syempre, may nagsabi sa kanila. And sinabi nila ito doon sa shepherds na kailangan ng pag-asa. Dahil yung shepherds, yung mga walang pag-asa, no? Di ba? Pero dito,
explain natin bakit sinabing, on earth, peace among those with whom He is pleased. Kasi lahat na maniniwala kay Jesus, mapiplease sa inyo si Lord. Yun yung pinaka-idea niya. Dahil kay Jesus, hindi nagalit ang Diyos sa atin. Hindi nagalit sa kasalanan, nalimutan ang ating kasalanan dahil sa dugo na naibuhos sa krus ng Kalbaryo. No? And yun yung response nila. Kasi dahil sa ginagawa ni Lord. Lagi yung tatandaan ang ibig sabihin ng praise. Anong pinagkaiba ng praise and worship? Yung praise, it is more on sa mga ginawa ng Panginoon. Kaya, praise ang tawag dito. Yung ginawa ni Lord. Pinakamalawak na pwede natin maintindihan sa praise, kumakanta tayo dahil sa ginawa ni Lord. Yun yung praise. Hindi lang yung parang upbeat. Oh, praise you, Lord. Yeah. Hindi lang yun. No? Basta kapag may ginawa si Lord, tapos kinanta mo, nagtaas ka ng kamay, nagpray ka kay Lord, Lord, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Nirap mo pa, di ba? Praise yun. Di ba? Ngayon, ang tanong, kakanta ka ba? At tutugon sa ginawa ni Lord para sa'yo? Sana maging tayo dito. Na mayroon tayong praise and worship, hindi dahil para lang maganda yung simula natin. Magandang simula ng service ng may kantahan. Parang boring pag walang kumakanta. Hindi ganun yun. Kumakanta tayo kasi sa buong linggo nating nagtatrabaho, nag-aaral, madalas wala kayong Spotify or anything. Wala kayong playlist ng mga Christian songs. Para sa mga hindi mahilig makinig. Diba? Marinig nila yung ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Kasi makakalimutin tayong tao. Pwedeng pumunta ka dito sa church, ang iniisip mo pa rin yung pag-aaral mo. Yung assignment ko. Hindi ko pa na-answeran yung number 5. Diba? Pwede rin yung sa trabaho mo. Sa mga nagtatrabaho. Wala natin nagtatrabaho dito. Naku, yung boss ko. Baka hanapin ako. Diba? Imbis na yun yung naisip mo, yung praise and worship, naaalala natin yung ginawa ni Lord para sa atin. Ngayon ang tanong, kakanta ka ba? Dahil sa ginawa ni Lord para sa iyo. Kaya I encourage you, sa praise and worship, kumanta tayo. Pumalakpak tayo. Kasi, for example, may in-invite ka, bago. Hindi kakanta yon, sure bull. Pero kapag nakita ka nilang kumakanta, sasabay sila sa'yo. Yung ganda ng beat na to. Tapos bigla sila magtatanong sa'yo, ano yung title niyan? Diba? Minsan ganun nagsisimula yan. Next. Ngayon, punta tayo doon sa response ng shepherd. So, tapos na yung performance ng angels, no? Oh, tagal natin pinag-practicean yun na. Okay smooth yung ating delivery. Ngayon, yung response ng shepherds, di ba? Pag nakita ka, natapos na yung sayawan, di ba? Palakpakan tayo. Diba? Siguro yung shepherds, naramdaman nila, grabe yung performance ng mga angels. So, nagmadali sila. Nagmadali sila, anong sabi dito sa Luke 2:15-16? When the angels went away, umalis na sa stage. From them into heaven, the shepherds said to one another, let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. Kapag may narinig kang balita, pag may nakita kang mga tao nagkukumpulan, di ba nakikisyoso ka? Anong balita dyan? Nabalitaan nila may pinanganak ang tagapagligtas. Siyempre, ikaw, may Pasko titap daw, punta tayo doon. Oh my ganon. Excited ka. So, yun yung naramdaman ng shepherd, no? At that moment. Nagmadali sila pumunta. And they went with haste. Haste, mabilis yan. And found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. Imagine yung pakiramdam ng shepherd. Ikaw na shepherd na walang kwenta. Parang lagi kang malungkot. Parang lagi ka nakaupo pa ata, di ba? Kasi tagabantay ka ng tupa. Bigla ka tumakbo, no? Siguro pagdating nila doon, hingal na hingal, pingin tubig. Diba? Imagine, nung narinig nila yung magandang balita na to, nagmadali sila. Ngayon, ang tanong para sa ating lahat. Next, nagmadali ka bang sumunod kay Jesus? Nung narinig mo na ikaw ay niligtas ng Panginoong Jesus, syempre tuwang-tuwa ka. Thankful ka. You want to praise Him. Pero ang tanong doon,
Sumusunod ka ba ngayon sa Kanya? Nagmadali ka ba na sundin siya? Nagmadali ka ba na magbasa ng Bible? Aralin kung sino siya? Or, iasa na lang natin kina Kuya Raymond na kung sino ba si Lord. Nakakalungkot isipin na ganun tayo. And I hope na matuto tayo na hanapin si Lord in our own ways. No? Mag-pray tayo in our own way. Hindi na yung sasabihin namin sa inyo na, mag-pray ka na ano. Ira. Bakit ako, kuya? Di ba? Nagmamadali ka ba? Natanggapin na, sige ako na kuya, magpipray. Sige kuya, ako na bahala sa pagkain. Ako na maghanap. Dahil dapat yung gospel, pinupush tayo noon na gumawa, maging masipag, maging maghanap pa ng impormasyon patungkol sa Panginoon. Dahil alam ko na lahat tayo may mga butas sa puso natin na dapat si Lord lang nagpupuna. Pero iba yung nilalagay natin. It's either trabaho, pag-aaral, pagtanggap ng magulang mo sa'yo, papuri ng magulang sa'yo, ng ibang tao sa'yo. Imbis na sa sinasabi sa'yo ng Panginoon na mahal ka niya at kailanman di ka niya iiwan. Yan yung response nila. Nagmadali sila. Ano yung sumunod na ginawa pa ng mga shepherds? Sige, next. Ibinalita. Ano yung binalita nila? Minakanta kami angels, wala silang pakpak. Ganun ba yun? Anong sinabi nila? Luke 2:17. And when they saw it, nakita nila si Jesus, they made known the saying that had been told them concerning this child. Yung sinabi nung angels sa kanila, sinabi din nila. Kina Mary at sa mga tao nasa paligid ba na nandun. Ngayon, ang tanong, nung narinig mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, yung ginawa ni Jesus sa'yo, nagmadali ka bang ibalita ito? Next. Nagmadali ka bang ibalita si Jesus sa mga kakilala mo? Binalita mo ba si Jesus sa pamilya mo? Sa mga friends mo? Kasi isa to sa mga fruit ng response na ginawa sa atin ng Panginoon. Dapat magkaroon tayo ng heart na, Lord, I pray, Lord. O mag-pray. Kahit mag-pray man lang. Na, Lord, sana magkaroon ng pagkakataon na ma-share ko yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ang isa pang problema, hindi mo ma-share kasi hindi mo alam yung isi-share mo. Anong ginagawa natin? Yes, tinanggap mo si Jesus. Pero bakit hindi nakikita sa galaw mo? Baka mababaw ka pa. Pero bakit ayaw mong umulalim? Diba? Next, ang sumunod na pangatlong response ng shepherd ay sumamba o worship. Sabi dito sa verse 20, last verse, and the shepherds returned. Umalis sila, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. Nagpuri sila sa Panginoon. Ito mga shepherds na lagi lang nakatambay, nagpupuri ngayon sa Panginoon. How much more sa mga taong ibinabalita natin yung ginawa ni Jesus. Tingin nyo ba i-reject nila kayo? Or magpupuri rin sila katulad ng mga shepherds na to? And then, ang some point is, sumasamba ka ba ngayon kay Jesus? Ang ibig sabihin naman ng worship, kanina yung praise, ang ibig sabihin ng praise is, kung ano yung ginawa ni Lord. Ikinakanta natin yung ginawa ni Lord. Lord, you live and you died and you rose again on high. You opened the way. Where begin? Yan, hallelujah for all you've done. So praise yun. Kapag worship naman, ang ibig sabihin ng worship is ikinakanta natin or sinasabi natin, pagdating sa music iba pa yung worship through action. Through music, sinasabi natin kung sino si Lord. In all my life, you have been faithful. Yan naman yung kananta ko no? Worship yon. Kasi sinasabi natin na si Lord ay faithful, minahal tayo, at He is merciful. Lahat pa, etc. No? That is worship. So,
Yung praise and worship, pwede natin silang pagsamahin, hindi rin natin sila pwedeng paghiwalayin. Kasi magkasama sila, magkaganon sila, magkapatid, kumbaga. So, yun yung ibig sabihin ng praise and worship. So, yung worship through actions naman, lahat ng pwede nating gawin, mag-aral, maghugas ng plato, lahat ng pwede nating gawin is considered na worship. Kasi ngayon, ginagawa na natin yung mga bagay-bagay para kay Lord. Lord, gagawin kong maghugas ng plato para kapag kinausap ako ng nanay ko, ma-share kita. Diba? Ma-share ko na, kaya ako naghuhugas ngayon nanay kasi hinugasan ni Lord yung kasalanan ko. Let's go. Ang smooth. Diba? Ngayon, ang tanong, natuwa ka ba sa ginawa ni Jesus para sa'yo? Medyo, ayan. Kasi kung natutuwa ka, you will praise and worship Him. Kapag natutuwa ka, gagawin mo lahat ng gusto niya. Di ba sinasabi natin, hindi tayo maliligtas ng good works natin kahit anong sipag mo. Pero yung good works na yon, dapat nanggagaling yon sa puso mong natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon na niligtas ka. Lord, gagawin ko to hindi dahil para maligtas ako kasi tapos na yun eh. I am saved. Period. Ngayon, gagawin ko to kasi dahil Lord, gusto kong ipakita sa mga tao nasa paligid ko na ikaw ay Diyos at ikaw ay tagapagligtas. No? Ganun na natin siya gawin. Mag-aaral ako, maghugas ako ng plato para ma-share ko si Jesus. Diba? Lahat ng ginagawa natin ngayon, patungkol na ngayon kay Jesus. Kung lagi lang tayo magbababad sa presensya niya through prayer and pagbabasa ng Bible. Ngayon, ang tanong pa, ito, quote ko pala. Kung natuwa ka, gawin na natin lahat ng tama gusto ni Lord. Dahil ito ang makakapagsabi rin sa iba na si Jesus ay mahal tayo. Tayong lahat. Medyo puyat na yan Pero okay lang yan. At least na-gets nyo, di ba? Na-explain ko naman na, ginawa ko lang quote. Baka kasi gusto nyo picturean. Pero huwag nyo picturean, mali yung grammar eh. Ngayon, ang next na response is yung, di ba, tapos si angel, kumanta. Yung shepherds, tumakbo, ibinalita, sumamba. Ngayon, next is yung recipient's response. Kasi dalawa lang yan. Dalawa lang ang pwedeng maging respond ng mga taong sinisharean natin. It's either, may iba na nag-iisip pa din. Pinagsasabi nito ni Edren. Naguhugas lang siya ng plato, tapos nahugasan yung kasalanan niya. Sasabi nito. Mag-iisip. It's either, di nila maintindihan, or ayaw nilang tanggapin, no? Kasi sabi dito sa verse 18, narinig nila yung mga shepherds. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. Ano kaya iniisip nila, no? Nag-isip sila. Yung baby, yung tagapagligtas, magagawa niya, baby pa lang yan. Minsan may ganun. So, ngayon ang tanong, ano ang iniisip mo ngayon? Nagdadalawang isip ka ba kay Jesus? O, excited ka na mas makilala pa si Jesus? Kasi pwedeng nag-iisip ka pa rin ngayon. Pupunta ba ako ng youth live? Hindi ako masaya pag nandun eh. Safe place ba talaga yon? Puro chicken eh. Diba? Yung pagkain, puro chicken. Yung angels, walang pakpak, pero parang magkakapakpak ako eh. Diba? Or excited ka na mas makilala pa si Jesus. Excited ka pumunta ng Sunday service, kumanta, sa praise and worship, mag-serve para sa Panginoon. Pumasok sa school para magkaroon ng pagkakataon na ma-share si Jesus. Maghugas ng plato, magwalis ng sahig para masabi ko sa nanay ko na mahal ako ni Lord. Mahal tayo ni Lord. Nag-iisip ka ba or excited ka sa inyo na yon? Diba? Diba sabi ko, dalawa lang yan. Sige, next. Yung isa is, at ang iba, naniwala at nilagay ito sa kanilang puso. Hindi na nag-isip. Inilagay na sa puso nila. Bakit? Ano sabi dito? Isa sa examples natin is si Mary. But Mary treasured up all these things
pondering them in her heart. Ito lang yung isa nating maging response. Tatanggapin mo ba si Jesus? Buong puso mo. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, doon ka maliligtas. Hindi lang spiritually, pero physically magbabago yung pananaw mo sa buhay. Hindi ka magpupuyat, hindi ka magpapakapagod. So you know na itong katawan na to, magagamit pa ni Lord para sa glory niya. And then ngayon, pinahihirapan mo. Then my last verse, sabi ko dito, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved. Sabihin mo lang na si Jesus is Lord. And maniwala ka na si Jesus ay muling nabuhay para lahat ng maniniwala sa Kanya muling mabuhay sa piling niya. Ngayon, ang huli kong tanong, ano ang naging reaction mo? Hindi pala huling tanong yan kasi maraming tanong eh. Puro tanong nga yung pinapakita ko eh, pero kayo na sumagot sa isip niyo. Ano naging reaction mo nang naramdaman mong welcome ka na sa piling ni Lord? Kung yung ibang tao hindi ka welcome, may ibang tao na may ayaw sa'yo, always be reminded na lagi kang welcome sa piling ng Panginoon. Kahit ano pa yung ginawa mong kasalanan. Hindi para konsintihin ka, kundi para ipakita sa'yo na kahit makasalanan ka, mahal ka pa rin niya. Mahal ka pa rin ni Lord. No? Dahil ginawa niya maging perpekto para kapag naniwala ka sa Kanya, maging perpekto ka rin sa harapan ng Diyos. Welcome ka na sa piling ng Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Next, another question is, anong naging reaksyon mo nang marinig mo na pinatawad ka na ni Lord? Yes, ang problema natin ay kasalanan. Minsan, ayaw ko mag-church. Dami ko na nagawang kasalanan. Ano lang sasabihin nila sa akin? Pero sinasabi sa'yo ni Lord na pinatawad ka na niya. Ngayon, hindi mo mararanasan yung pagpapatawad ng Panginoon kung ikaw sa sarili mo, hindi mo hinahanap yung pagpapatawad sa Panginoon. Papatawarin ka ba ng tao kung hindi ka humingi ng patawad? Pwede ba yung sabihin na may taong galit sa'yo, may taong gumawa ng masama sa akin, tapos sabihin ko, pinapatawad na kita kahit di mo hinihingi. Pwede ba yon? Hindi. Kasi ang papatawarin lang ay yung mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Kasi kung sinasabi mo, hindi mo kailangan ng kapatawaran, nagmamalaki ka sa harapan ng Diyos. At lahat na nagmamalaki sa harapan ng Diyos ay hindi welcome. No? Dahil lahat tayo ay makasalanan at siya lamang ang makakapagligtas sa atin at makakapagpatawad na ating mga kasalanan. Hindi yung mga mabuti mong gawa. Gumawa ko ng kumupit ako ngayon Bilang ko nga ng pandesal nanay ko. Hindi yun pasok. Gumawa ka pa rin ng kasalanan kahit bilang mo pa siya ng pandesal or kahit ano. Dahil kumupit ka pa rin. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat tayo makasalanan at ang Panginoon lamang makapagpatawad at makakapagligtas sa atin. Then last question, ano ang naging reaction mo nang makita mo na mahal ka ni Lord? Nang namatay siya para sa'yo. Ganon ka kamahal ni Lord na ayaw niya na mamatay ka habang buhay. Pinag-usapan natin dito habang buhay, nakamatayan. Ayaw ni Lord na mawalay ka sa Kanya habang buhay. Kaya siya na mismo ang bumaba at namatay para sa'yo. Siya na yung kumuha ng kasalanan mo, yung pangkukupit mo, sige, akuin ko na, ako na nangupit. Lord, wag mo lang siyang patayin, ako na lang. Yun ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kaya siya namatay para sa ating lahat. Ngayon, ang respond, ang pinakamalaga. Next, last. Dalangin ko sa inyo na say something and do something. Huwag mong pigilan dahil close na kayo ni Lord at mahal ka niya. As a Christian, yan na yung stand natin sa Panginoon. You are part na ng pamilya ng Diyos. At kahit kailanman, huwag mo nang ilayo ang sarili mo. Dahil inilapit ka na ni Jesus sa piling ng Panginoon. Always be reminded of that.
So, dahil close na kayo ni Lord, ang isipin na lang natin, ano yung gagawin mo? Ano yung sasabihin mo ngayon sa harapan niya? And habang nagpipray tayo, let's do that. No? Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na ipinangalob mo sa bawat isa. I hope and I pray, Panginoon, nakita namin, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng pagdating mo sa mundong ito. Pagkapanganak mo, Panginoon. Na, Panginoon, ikaw ay dumating sa mundong ito para gawin yung hindi namin kayang gawin, Panginoon. Thank you, Lord, for that, Panginoon. Na ikaw na yung naging perfecto para sa amin, Panginoon. Kami makasalanan, Panginoon. And thank you, Lord, Panginoon, na kinuha mo yung aming mga kasalanan at dinala sa krus ng Kalbaryo upang ikaw na ang mamatay, Panginoon. Hindi na kami. Thank you, Lord, for this love, Panginoon, na hindi mo hinayaan, Panginoon, na magdusa habang buhay ang iyong mga mahal, Panginoon. And I pray, Panginoon, thank you, Lord, Panginoon, for all this, Panginoon. Ipasok mo sa aming puso, Panginoon, yung pag-ibig na to upang hindi lang namin siya malimutan, Panginoon, kundi maramdaman, Panginoon, at laging maalala, Panginoon, ang ginawa mo para sa amin. And thank you, Lord, Panginoon, na muli kang nabuhay, Panginoon, yung pananampalataya namin, yung pananiwala namin, meron siyang, hindi siya walang kwenta, Panginoon, dahil, Panginoon, lahat ng maniniwala sa iyo ay muli ring mabubuhay, katulad ng muli mong pagkabuhay. Dahil, Panginoon, sa ilang nanggaling lahat ng biyaya, Panginoon. Sa ilang lahat ng magandang bagay, Panginoon, nararanasan sa mundong ito, Panginoon. Masasayang bagay, Panginoon, masasarap na bagay, Panginoon. Sa iyo nanggaling lahat, Panginoon. And thank you, Lord, Panginoon. Hindi mo yun aalisin sa amin, kundi i-multiply mo, Panginoon, in the time, Panginoon, na ma-receive namin physically ang eternal life, Panginoon. Kaya, Panginoon, I pray, Panginoon, turuan mo yung puso namin, Panginoon, sa tamang paraan, Panginoon, kung paano mag-respond, Panginoon. Teach us, Panginoon, to how to share your word, Panginoon, yung pagmamahal mo. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano magbasa araw-araw, Panginoon, ng iyong salita. At turuan mo po kami at tulungan, Panginoon, na laging magdasal, Panginoon, at dumulog sa iyo, Panginoon. Dahil kami ay isang mahinang nilalang, Panginoon, na kailangan ng Diyos na malakas, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, na magkakapagbigay sa amin ito. Kaya, Panginoon, marami pa kaming kayang sabihin, Panginoon, and teach us, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, na sabihin ang lahat ng ito. Pabalik sa iyo, Panginoon, upang ma-glorify ka, maitaas ka sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin tinataan saglit na ito sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen. Thank you, guys.